Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Grand launching ng Yakap program ng PhilHealth isinagawa sa City Health Office. Narito ang mga detalye mula sa report ni Limuel Macatol. Ang akses sa mga programang pangkalusugan ay isang pangunahing karapatan ng bawat mamamayan, karapatan na dapat isinusulong ng pamahalaan. Nitong Martes, October 28, 2025 ay isinagawa ang grand launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth sa Kidapawan City Health Office. Ang YAKAP ay ang rebranded o mas pinalakas na programang pangkalusugan ng PhilHealth mula sa konsulta. Isa sa binigyang diin sa aktibidad ay ang mga bagong coverage na handog ng PhilHealth sa ilalim ng programa. Ilan lamang sa mga ito ay kinabibilangan ng medical coverage na nagkakalaga ng abot sa 20,000 pesos kada benepisyaryo, 6,350 pesos na coverage sa bawat sesyon ng mga dialysis patient, libreng cancer screening test, at nasa 25 libreng resitang gamot sa accredited pharmacies. Tampok din sa aktibidad ang press conference na pinangunahan ni na Dr. Kevin Alrabor at Dr. Martis Pedrajas ng PhilHealth Regional Office 12 upang masagot ang mga katanungan mula sa publiko sa pamagitan ng DXND Radio Bida at Wonder Radio. Batid naman sa mukha ng mga dumalo ang sabik na bagong coverage ng PhilHealth sa pamamagitan ng City Government of Kidapawan dahil sa mas nararamdaman na ng mga ito, lalong-lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan, ang kalinga ng gobyerno sa kanilang kalusugan. Para sa Let's Go Lintian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Dagdag na gintong medalya, muling napanalunan ng batang siklista mula Kidapawan City. Narito ang balita mula kay Leo Umban. Matapos mapanalunan ang kauna-unahang gold at silver medal ng Kidapawan sa Batang Pinoy 2025, dagdag na gintong medalya ulit ang naiuwi ng delegasyon ng lungsod. Muling nasungkit ni Ashley Alaysa Halipa, ang batang siklista mula Barangay Lanao, ang isa pang gold medal mula sa cycling event nito at sa kanyang kategoryang kinabibilangan. Nakipagtagisan ng galing si Halipa sa iba pang mga atleta mula sa iba't ibang lugar sa bansa, bitbit ang galing, determinasyon at husay bilang batang atletang Kidapawan niya. Isang pagbati mula sa lokal na pamahalaan. Isang pagbati mula sa lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa tagumpay ni Halipa. Gayon din sa lahat ng mga atletang nagpapatuloy pa sa kanilang mga laro sa General Santos City. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leong Banang City Information Office. Ordinansang institutionalizing Tarabasa program sa Kidapawan, permado na. Narito mga detalye mula kay Lawrence June Madiloso. Nilagdaan na nito October 24, 2025 ang Ordinance Number 1426, ang Institutionalizing Tarabasa Tutoring Program sa Kidapawan City. Ginanap ang pagpirma sa Mayor's Conference Room kung saan sinaksihan ito ng mga empleyado mula sa Department of Social Welfare and Development Office 12. Sa pamamagitan ng nasabing ordinansa, may papatupad na ng maayos ang Tarabasa Program sa lahat ng mga barangay ng lungsod. Magkakaroon na rin ng pondo ang programa at maaari nang gamitin ang mga resources ng city government. Magkakaroon na rin ng Tarabasa Project Management Team na pangungunahan ni Mayor Pao Evangelista, katuwang ang mga kinatawan naman mula sa DSWD Field Office 12. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Lawrence June Madiloso ng City Information Office. Bidding process ng city government isinasa publiko sa pamamagitan ng Facebook live streaming. Narito ang mga detalye mula kay Jelaika Kate Ganancial. Sa layuning maging transparent ang public bidding para sa mga proyekto ng city government, isinasa publiko ito sa pamamagitan ng Facebook live streaming. Ito ay upang ipaalam sa mga taxpayers ang tama at makatotohanang proseso ng pagbili ng city government ng mga kagamitang kinakailangan ng mga opisina nito at ipaalam sa lahat na walang irregularidad na nangyayari sa likod ng mga proyektong ipinapatupad. Pangunahing nagsasagawa ng Bidding and Bids and Awards Committee. Pangunahing nagsasagawa ng bidding ang Bids and Awards Committee Office ng City Government na mapapanood sa Facebook live streaming kada alas 9 ng umaga tuwing araw ng Biyernes. Kaugnay nito, mula buwan ng Enero hanggang Agosto nitong taon ay may 295 sa ilalim ng mode of competitive bidding ang ginawa ng BAC kung saan ay kinapalooban ng 108 infra projects,
186 goods o mga kagamitan at 1 consulting services para sa pagbuo ng Kidapawan City Drainage Master Plan. Hinihikayat ang publiko, lalo na yaong mga gumagamit ng Facebook, na saksihan ang bidding process para malaman kung saan ginagamit ng city government ang buwis na ibinabayad dito. Sa pamamagitan ng live streaming ay maiiwasan din ang pagdududa ng publiko sa mga transaksyon ng City LGU. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jelaika Kate Canansial ng City Information Office. Nara Tree Seedlings handog ng DENR bilang bahagi ng KIDAPS 4.0 sa Barangay Singaw. Narito ang report mula kay Rachel Abelia. Matagal nang nakikibahagi sa programang Kabaranggayan, Dad-an o Proyekto og Serbisyo o KIDAPS 4.0 ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bitbit nila sa programa ang makapagbigay serbisyo sa mga Kidapawenyos, gayon din ang magbahagi ng impormasyon na mapangalagaan ang kapaligiran, kalikasan at pati na ang mga hayop na naninirahan rito. Sa isinagawang KIDAPS sa Barangay Singaw nitong October 25, 2025, ay namahagi ng nasa 100 seedlings na Nara Tree ang DENR para maitanim ng mga residente roon sa kanilang pamayanan. Ayon sa DENR, nasa 6 na buwan na ang seedlings na kanilang ipinamahagi at parte rin ito ng kanilang layunin na muling maparami ang forest trees sa bansa. Ang pagpapahalaga ng DENR at ng Kidapawan City LGU sa kalikasan ay maihahalin tulad din sa Nara Tree na sa pagdaan ng panahon ay magiging mas matibay at yumayabong. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abelia ng City Information Office. Lanao Central at High School, recipients ng armchairs mula Kidapawan LGU. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. 490 mga armchairs ang ibinigay ng Kidapawan City Government sa mga mag-aaral ng Barangay Lanao umaga nitong Biyernes, October 24, 2025. 132 ang ibinigay sa Lanao National High School, habang nasa 258 naman ang para sa Lanao Central Elementary School. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan ang matugunan ang kakulangan ng mga armchairs sa mga papublikong paaralan sa lungsod. Kita naman sa mukha ng mga mag-aaral ang kasiyahan habang tulong-tulong ang mga ito sa pag-unload ng mga upuan papasok sa kanilang mga silid-aralan. Nauna nang nabigyan ng kahalintulad ng mga pasilidad ang nasa 38 na mga pampublikong elementarya at high school sa lungsod. Ang pundong ginamit sa pagbili ng mga armchairs ay mula sa nakuliktang buwis ng mga Kidapawenyo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Sheila Panerio mula sa City Information Office. Mga magsasakang Kidapawenyo, nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Pakinggan natin ang report mula kay Rizal Villote. Lahat ay kakayanin basta't nagtutulungan. Ito ang mensaheng maglalarawan sa pagkakaisa ng mga magsasakang Kidapawenyo na ipinaabot ang kanilang inaning produkto sa Cebu Province. Saging at kamote ang laman ng mga truck na tumulak noong nakaraang araw papunta sa nabanggit na lugar upang makatulong na maibsan ang gutom at kakulangan sa pagkain ng mga residenteng hanggang sa ngayon ay nahihirapan pang makabangon. Mahalaga ang masustansyang pagkain tulad na lamang ng mga produktong mula sa lungsod upang maging maayos, masigla at matibay ang pangangatawan ng mga residente sa nasabing bayan. Lalo pa at marami sa kanila ang pansamantala pa rin nananatili sa mga evacuation centers at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ang pagpapaabot ng tulong ng mga magsasaka mula sa lungsod ay simbolo ng masaganang ani sa kanilang sakahan at bakuran dahil na rin sa pagsuporta ng Kidapawan City LGU sa kanilang sektor. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Villote ng City Information Office. Kidapawan, top performing city sa PhilGAP implementation sa Region 12. Pakinggan natin ang balita mula kay Lloyd Kenzo Wasay. Ginawaran ng Kidapawan City bilang isa sa lungsod sa Region 12 na top performer sa Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP Award ng Department of Agriculture. Kinilala ng ahensya ang lungsod sa pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa malinis at ligtas sa pagkain. Kabilang sa basehan ng naturang parangal ang tamang agricultural at environmental practices ng mga magsasaka na nagpuproduce ito at pagkakaroon ng mataas na export quality
ng kanilang mga produkto. Patunay ito sa tagumpay ng programa ng city government in partnership sa mga PhilGAP accredited farms ng lungsod na hindi lang matiyak na may sapat na supply ng pagkain, bagkus ay ligtas din itong kainin at nakakatulong din sa kabuhayan ng mga farmer producers nito. Basehan nito ang Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013. Bilang suporta para mas lalong umunlad ang PhilGAP accredited farms, nagbibigay ng assistance ang Office of the City Agriculturist sa kanila gaya na lamang ng trainings and orientation, coaching at technical assistance, cash incentives, fertilizer subsidy program at distribution ng crates mula sa DA Regional Field Office 12. Iginawad ng DA Regional Office 12 ang gawad noong October 22 sa General Santos City. Sa kasulukuyan ay may 12 PhilGAP accredited farms sa lungsod ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Todd Keswasay ng City Information Office. Ocular inspection sa mga sementeryo para sa undas ginawa ng Kidapawan City Government. Narito ang report mula kay Mitusela Ocalenia. Bilang paghahanda para sa darating na undas, nagsagawa na ng ocular inspection ang city government sa lahat ng sementeryo sa lungsod. Pinagsanib na team mula sa Office of the City Mayor, Traffic Management and Enforcement Unit, Philippine National Police, Philippine Army at Bureau of Fire Protection ang nagtungo sa mga himlayan para suriin ang mga lugar. Layo nito na makaubuo ng komprehensibong operations plan para sa ligtas at maayos na paggunita ng undas, lalo pat inaasahan ang mga bugso ng bisita sa himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong October 24, nagtungo ang team sa Cotabato Memorial Park, Catholic Cemetery, Public Cemetery sa Barangay Binuligan at sa Kidapawan Memorial Park. Pagkatapos nito ay magpapalabas na rin ang traffic rerouting plan ang city government para gabayan ang mga motorista patungo sa mga sementeryo sa panahon ng undas. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitusela Ocalenia mula sa City Information Office. Halloween party, tampok sa Surian sa Kidapawan. Pakinggan natin ang report. Binagsan ng mga mamamayan mula sa Kidapawan City at kalapit na mga bayan ang Halloween party na isinagawa sa Surian sa Kidapawan nitong October 26, 2025. Tinatayag na sa 300 mga bata, stall owners at mga young adults ang nakisaya sa selebrasyon, suot ang kanilang mga costumes. May mga nakakatakot, nakakatuwa at may iilang tunay na pinaghandaan ang kanilang mga kasuotan. Tumanggap naman ng cash prizes at sertipiko ang may mga pinakamagandang costume mula sa kids, adults at vendors category. Gayon din ang tunay na pinangatawanan ang kanilang ginagayang mga karakter. Nagwagi rin ng papremyo ang mga stall owners na binihisan rin ng mga dekorasyon ang kanilang mga pwesto mula sa mga pop-up stores, balot vendors at barbecue stalls category. Bukod sa kasiyahan, ay hangad rin ng lokal na pamahalaan katuwang ng mga bumubuo sa Surian na magbukas ng pinto sa mga maraming customers. May pakilala ang mga produktong naroon at dagdag kita na rin sa mga maliliit na negosyante sa lugar. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Veliote ng City Information Office. Kidapawan City, undas ready na. Narito ang report mula kay Von Clark Herrera. Planchado na ang security at traffic route para sa darating na undas sa Kidapawan City kung saan aasahan ng maraming mga Kidapawenyo ang dadalaw sa mga himlayan ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga sementeryo sa lungsod. Kabilang sa mga sementeryo na inaasahang dadagsain ng mga taga-Kidapawan ang Cotabato Memorial Park, Kidapawan Memorial Park, Cotivar Private Cemetery, Binuligan Public Cemetery at ang dating Catholic Cemetery. Kaugnay nito, inanunsyo ni City Mayor Pao Evangelista na ang bawat sementeryo ay magkakaroon ng libreng wifi. Mayroon ding libreng kape, arroz caldo at ice cream. May mga naka-standby din ng mga health personnel na maaaring lapitan upang magpa-check ng blood pressure at pag-check ng blood sugar. Sa mga nais na mag-makeover, mayroon ding libreng gupit, manicure at pedicure. Wala ring dapat ikabahala ang mga bibisita sa mga sementeryo dahil mayroon ding mga water stations na maaaring mapagkunan ng malinis na tubig na mainom. We are undas ready. Thanks taxpayers, ayon pa kay Mayor Pao Evangelista. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Gabi ng pagbibigay pugay sa mga kooperatiba ng lungsod,
isinagawa ng Kidapawan City LGU. Narito ang report. Gusto mong makarating ng mabilis? Mag-isa kang pumunta. Kung gusto mong makarating ng malayo, magtulungan kayo. Ito ang mga katagang sumasalamin sa pananaw at prinsipyo ng mga kooperatiba. At nito lamang October 25 ay sinagawa ng City Government of Kidapawan sa pangunguna ng City Cooperatives Office ang makasaysayang pagtitipon ng mga kooperatiba sa lungsod sa pagpasidungog sa mga kooperatiba Gala Night. Layunin nito na bigyang pugay ang tagumpay at kontribusyon ng mga kooperatiba sa pamayanan. Idiniklara ang outstanding cooperative sa micro category ang Kidapawan City United Vendors Credit Cooperative, Cotabato Provincial Government Employees and Retirees MPC sa small category, Rainbow Family MPC sa medium category at Isandal MPC naman sa large category. Hall of Fame din ang Mediatrix MPC at Kidapawan City National High School Teachers, Employees and Retirees MPC. Tinanghal naman bilang Outstanding Cooperative Leader si Rodolfo A. Valdivieso at Outstanding Cooperative Women in Cooperative si Christine T. Punan. Pinuno ng pagkamangha ang mga dumalo sa pagtitipon matapos madinig ang kwento ng mga kabataang nakilahok sa KCNHS Student Savers Laboratory Cooperative. Ibinahagi ng mga kabataan na naturuan ng kooperatiba na magtabi ng pera gamit umano ang student subsidy ng kanilang natatanggap mula sa City LGU. Hinuhubog at inihahanda umano sa pamamagitan ng kooperatiba na harapin ang mga realidad at pagsubok ng buhay. Bakas naman sa mukha ni City Mayor Attorney Pao Evangelista ang galak, lalo pa at natupadan niya ang layunin ng lokal na pamahalaan ang magbigay ehemplo at inspirasyon sa mga kabataan na maging kabahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan. Gayon din ang pagpapalakas ng mga kooperatiba na magbibigay kapangyarihan sa mga tao at sa komunidad tungo sa kasarinlan at pagpapanatili ng kanilang kabuhayan para sa isang maunlad na Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos. And we are hoping, Giselle and Jelle, na maging ligtas ang ating mga kaluntian sa kanilang biyahe patungo sa kanilang mga probinsya para i-celebrate ang Undas and All Saints Day. But lalong-lalo na sa mga babiyahe bukas at mga bumabiyahe pa sa mga oras na ito. And sa mga nasa bahay na nila and dadalaw sa mga sementeryo, keep safe and enjoy your time with your families this long weekend. And ito po, lagi po natin itong pinapaalala dahil po pabago-bago ang ating panahon. Let us always stay hydrated po at tayo po ay magdala ng payong po in case po na umulan or mag-init po. And by the way, bukas November na. Yes. Ba't malapit na tayo sa Christmas? Ilang araw na lang ba? 55 days na lang, Pasko na! Yes, palapit na ng palapit ang ating Christmas season. That's right. And so we are very excited and pretty sure, by the way, mga kaluntian, yan ang mga balitang nakalap natin para sa linggong ito. Mula sa City Information Office, ako si Bon Claquerera. At ako si Rizal Villote. At ako rin naman po si Jellica Kate Ganansyal. At ito ang CIO News!